The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. In those days, when there again was a great crowd without anything to eat, Jesus summoned the disciples and said, "My heart is moved with pity for the crowd, because they have been with me now for 3 days and have nothing to eat. If I send them away hungry to their homes, they will collapse on the way, and some of them have come a great distance." His disciples answered him, "Where can anyone get enough bread to satisfy them here in this deserted place?" Still he asked them, "How many loaves do you have?" They replied, 7. He ordered the crowd to sit down on the ground. Then, taking the 7 loaves, he gave thanks, broke them, and gave them to his disciples to distribute. And they distributed them to the crowd. They also had a few fish. He said the blessing over them and ordered them distributed also. They ate and were satisfied. They picked up the fragments left over, 7 baskets. There were about 4,000 people. He dismissed the crowd and got into the boat with his disciples and came to the region of Dalmanuta. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ano pong pwede nating gawin kapag tayo nawawalan na ng pag-asa sa buhay? Ano pong pwede nating gawin kung sa ating paglalakbay para tayo nakarating na sa dead end at parang imposible na ang ating paglalakbay? Dumaraan po tayo sa iba't ibang sitwasyon sa buhay na kung saan parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Maaring dahil sa isang malubhang sakit, tayo mawalan ng pag-asa na hindi na tayo gagaling. Maaring dahil sa ang ating business, ang ating hanap buhay ay tinamaan ng pandemic at iniisip natin na naku po, baka hindi na ako makaahon sa aking pagkakautang. Maaring nawawalan tayo ng pag-asa sa isang relasyon na kung saan tayo nagkasakitan, sa isang relasyon na kung saan punong-puno ng sama ng loob, sa isang relasyon na kung saan tayo sugatan at parang wala ng dahilan upang magkabalikan. Maaaring humaharap tayo sa iba't ibang problema sa buhay nito at ating nasasabi na wala na siguro akong pag-asa. Naranasan din ng mga alagad na dumaan sa ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon. Nandoon sila sa isang ilang na lugar, a deserted place, at napakarami ng sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi sa ating pagbasa ay 4,000, pero mga lalaki lang iyon, hindi binilang ang mga kababaihan, hindi rin binilang ang mga bata. Sabi ng iba, maaaring umabot sa 10,000. At ang mga taong ito'y nagugutom na. Sabi ng mga alagad, saan kaya kami kukuha ng pagkain sa ganitong karaming tao malayo sa bayan? Imposible na sila'y mapakain. Malaking problema. Waring nawawalan na sila ng pag-asa sapagkat ang sabi nila, 7 tinapay lamang ang meron tayo at ilang pirasong isda. Paano ito magkakasya sa ganitong karaming tao? Pero ang ating Panginoong Jesucristo ay punong-puno ng pagmamalasakit doon sa mga taong nagugutom. Kaya ang sabi niya sa mga alagad, anong meron kayo? 7 tinapay. Akin na. Ilagay ninyo sa aking mga kamay. Meron silang ilang pirasong isda. Akin na. Ilagay ninyo sa aking mga kamay. At inutusan silang ipamahagi doon sa mga taong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. At alam natin na nangyari ang himala. Marahil kung tayo nawawalan ng pag-asa, kailangan nating ipasok, dalhin sa eksena ang ating Panginoong Jesus
Nang dumating si Jesus doon sa kalang sitwasyon, yung imposible para sa mga alagad, yung mukhang imposible para sa mga tao, naging posible sa ating Panginoon. Para sa mga alagad, ang nakikita lamang nila ay ang malaking problema. Wala ng pag-asa ang bagay nito. Pero ang nakita ng ating Panginoon ay ang isang malaking oportunidad. Pwede naman sanang si Jesus na lamang mag-isa ang gumawa ng paraan. Pero kinuha rin ng ating Panginoong Yesus ang pagkakataon na ito na wala ng pag-asa bilang isang oportunidad na hindi lamang pakainin yung mga tao, hindi lamang busugin ng kalangtian. Ginawa rin itong isang oportunidad para turuan yung mga alagad na magmalasakit sa kapwa. At marahil yun din po ang panawagan sa ating lahat. Nawawalan ka ba ng pag-asa sa iyong buhay? Dalhin mo si Jesus sa sitwasyon mo sa buhay mo. Nawawalan ka ba ng pag-asa sa iyong buhay kung nakikita mo ang iyong kapatid na labis na naghihirap? Tinuturuan tayo ng ating Panginoong Yesus ng pamamaraan, pagmamalasakit. Sinasabing maraming taong nagugutom sa lipunan o sa buong mundo, pero ang ating paniniwala, hindi kinakapos ang Panginoong Diyos sa pagbibigay sa atin ng ating pangangailangan. Ang kalikasan ay sapat. Ang nilikha ng Panginoong Diyos ay sapat. Ang isda sa dagat ay sapat. Pero ang hindi sapat ay yung ating pagmamalasakit. Kung siguro ang bawat isa ay magmamalasakit, makikita natin na sasapat. Tayo inaanyayahan na magmalasakit sa mga taong may karamdaman. Tayo inaanyayahan na magmalasakit sa mga taong kapos sa buhay. Tayo inaanyayahan na magmalasakit doon sa mga taong may problema sa kanilang relasyon. Baka ikaw ang solusyon. Si Jesus, ginamit yung mga alagad upang sa ganoon magkaroon ng himala sa buhay ng napakaraming tao na sumusunod sa Kanya. Itong setting ng himalang ito ay nasa isang lugar na tinatawag nating lugar ng mga hentil, isang lugar na hindi sa mga Hudyo, kung hindi isang lugar na kung saan mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Bago ang ibanghelyong ito, merong isang sinasapian ng demonyo na pinagaling ang ating Panginoon. At siya'y humayo. At dahil doon sa isang taong yon, pinamalita niya doon sa buong bayan na wala namang pananampalataya kung anong mabuting bagay ang nangyari sa kanya dahil sa ating Panginoon na siya'y gumaling. At dahil lamang doon sa isang taong yon, sa ating Ebanghelyo, libo-libo ang sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Marahil ganun din ang hamon sa atin na kung tayo'y nakatanggap ng blessing sa ating Panginoon, ipamalita rin natin sa ating kapwa. Dalhin natin si Jesus sa buhay ng ating kapwa. At makikita natin na kapag pinasok natin si Jesus sa anumang pagkakataon sa ating buhay, lalo na kapag katulad niya, tayo magmalasakit. Yung mukhang imposible sa ating pananaw, sa ating Panginoong Yesus ay isang oportunidad upang sa ganoon ang imposible ay maging posible sa buhay ng bawat isa sa atin. Panalangin po natin na patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Panalangin natin ang mga taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay ay kumapit sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon merong malaking magagawa sa buhay ng bawat isa sa atin.